Magandang araw, Grade 9. Ako si Teacher Janjan, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao. Samahan niyo ako sa isa na namang masayang pag-aaral tungo sa pagkakaroon ng matalinong pag-iisip, mabuting puso at makataong pagkilos. Handa ka na bang matuto sa araw na ito? Mabuti kung ganon. Ihanda mo na ang iyong ballpen, papel at self-learning module at sabay-sabay tayong matuto ng mga bagong kaalaman dito sa edukasyon sa pagpapakatao, ika-9 na baita. Bago tayo magpunta sa ating bagong aralin, subukin muna natin kung natatandaan mo pa ang ating mga pinag-usapan tungkol sa prinsipyo ng subsidiarity at prinsipyo ng solidarity o pagkakaisa. Gamit ang iyong ballpen at papel, isulat ang letrang PS kung ang pahayag o sitwasyon ay nagpapakita ng prinsipyo ng subsidiarity. At isulat mo naman ang letrang P kung ang pahayag ay nagpapakita naman ng prinsipyo ng pagkakaisa o solidarity. Bibigyan lamang kita ng 5 segundo upang sagutan ng bawat bilang. Tara, magsimula na tayo. Narito ang unang bilang. Tinutugunan ng ama ng tahanan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang tamang sagot ay PP. Ito ay malinaw na nagpapakita ng prinsipyo ng pagkakaisa o solidarity. Para naman sa pangalawang bilang, malayang nagagawa ng mga politiko ang kanilang tungkulin sa kanilang bayan. Ang tamang sagot ay PS. Ito ay nagpapakita naman ng prinsipyo ng subsidiarity. Pangatlong bilang, narito ang pahayag. Nakikibahagi ang mga residente ng barangay Matulungin sa pagkamit ng kapayapaan sa kanilang syudad. Ang tamang sagot ay PP. Ito ay nagpapakita ng prinsipyo ng pagkakaisa o solidarity. At para naman sa pang-apat na bilang, dahil malaki ang kinita sa negosyo, bumili ng 5 sakong bigas si Carla upang ibahagi ito sa mga driver na nawalan ng hanap buhay. Ang tamang sagot ay PP. Ito ay nagpapakita ng prinsipyo ng pagkakaisa o solidarity. At panghuling bilang, nagbigay ng 10 scholarship grants ang pamahalaang barangay ng Nara sa mga working students ng kanilang lugar. Ang tamang sagot ay PS. Ito ay malinaw na nagpapakita ng prinsipyo ng subsidiarity. O, kamusta ang iyong score? Kung tama lahat ng iyong sagot, aba, magaling! Palakpakan! Kung hindi ka naman nakakuha ng perfect score, magaling pa rin. Hayaan mo at marami pa tayong pag-aaralan at alam kong kayang-kaya mong bumawi. Basta't lagi mong tandaan, ang prinsipyo ng subsidiarity ay ang pagkilos ng pamahalaan upang tulungan ang kanilang nasasakupan na matugunan ang kanilang pangangailangan. Samantalang ang prinsipyo ng solidarity o pagkakaisa naman ay hakbang na ginagawa ng mamamayan upang tulungan ang kanilang kapwa mamamayan sa abot ng kanilang makakaya. Sa kasalukuyan,
Anong dapat mong gawin kung sakaling makatanggap ka ng ayudang salapi galing sa pamahalaan bilang parte ng kanilang prinsipyo ng subsidiarity? Tama! Mas mabuti na gamitin mo ito pantustos ng inyong pangunahing pangangailangan sa pamilya. O di naman kaya, ay ipunin mo. Nang sa gayon, ay may magagamit ka kung mayroon kang kakailanganin sa hinaharap. Tandaan mo ang kasabihang, kung may isinuksok, may madudukot. Mahilig ka ba sa arts? Kaya mo bang magbigay ng sariling eksplanasyon tungkol sa kahulugan ng nakita mong drawing o painting? Kung ganon, mayroon akong ipakikita sa iyong artwork. Ang artwork na ito ay likha ng isang senior high school student na si Wendell R. Pilapil mula sa lungsod ng Malabon. Bibigyan kita ng 30 segundo upang tingnan ang artwork na ito, base sa iyong pagsusuri. Gusto kong isipin mo kung anong mensahe ang nais iparating ng mag-aaral na si Wendell para sa ating lahat. Narito ang kanyang artwork. Time's up! Naunawaan mo ba ang mensahe ng artwork ni Wendell? Kung ako ang tatanungin tungkol sa kahulugan nito, narito ang aking sagot. Para sa akin, ang artwork na ito ay nagpapakita ng mensahe ng pagkakaisa na namamagitan sa pamahalaan at mga mamamayan nito. May pangangailangan ng pamahalaan na ang tanging makapagbibigay lamang ay ang mga mamamayan, kagaya ng lakas sa paggawa. At gayon din naman, may mga pangangailangan ang mamamayan na ang tanging makapagbibigay lamang ay ang pamahalaan sa pamamagitan ng mga proyektong isusulong nito. Hindi kayang tumayo mag-isa ng pamahalaan kung wala ang mga mamamayan. At hindi rin kayang tumayo ng mga mamamayan kung wala ang pamahalaan. Ngunit, ano ba talaga ang kahulugan ng artwork na ito para kay Wendell? Bilang siya ang may likha ng gawain ito. Ito ang kanyang sagot. Magandang araw, Wendell Pilapil, grade 11 student. Ang aking obra ay pinamamagitan kong bayani ako ng bayan ko, na kung saan ito ay tumatalakay sa loob ng mamamayan at pamahalaan na ang pagkakaisa ay napakahalaga. Ang siklo o pag-ikot at pag-alaw ay nagsisilbing proseso upang mapabuti ang ating pamumuhay sa loob ng bansa na ating ginagalawan. Sa pamamagitan nito, naipapakita ang kahalagahan ng pakikilahok ng mamamayan sa mga programa at proyekto ng pamahalaan nang sa gayon ay matugunan ang ating pangangailangan. Dahil sa bandang huli, tayo din ang makikinabang. Naniniwala ako na tayo ay bayani na gamit ang kapayapaan, kaligtasan, kaayusan at higit sa lahat ay kabutihang panlahat. Bilang mabisang panlaban sa mga pagsubok na nahaharap ng isang bansa. Sa kabuuan, ang pagkakaisa ng pamahalaan at mamamayan ay napaka-importanteng instrumento upang maging maunlad ang isang bansa. Lagi nating tatandaan na sa simpleng pagtulong ay may kaakibat na tunay na kasiyahan. Tayo ay bayani ng ating bayan. Tulad ng ating napag-usapan nung nakaraang module, hawig sa barkadahan ang isang pamayanan. Pinagsama-sama sila ng kanilang kinatatayo ang lugar. Pinagbuklod-buklod ng tradisyon, nakasanayan, pamamaraan ng pagpapasya at mga hangarin sa buhay. At gaya ng isang barkada, habang lumalaki ito,
nagiging mas mahirap pakinggan ng lahat at panatilihin ang kaayusan nito. Nangangailangan ng isang malinaw na sistema ng pagpapasya at pagpapatakbo. At upang mangyari ito, kailangan ng pagtutulungan ng pamahalaan at ng mga mamamayan. Ano nga ba ang papel na dapat gampanan o responsibilidad ng pinuno ng pamahalaan at ng mamamayan? Ang ilan sa mga responsibilidad ng pamahalaan ay ang mga sumusunod. Una, ang pamahalaan ang nangunguna upang isaayos ang lipunan, upang masiguro na ang bawat isa ay magkakaroon ng maayos na pamumuhay. Ikalawa, tungkulin ng pamahalaan na gumawa ng batas para sa kaunlaran ng mga mamamayan. Ikatlo, magtatag ng mga istruktura na maninigurong nakakamit ng mga tao ang kanilang pangangailangan. Ikaapat, mag-ipon, mag-ingat at magbahagi ng yaman sa pamamagitan ng pagpapataw ng buwis at pagbibigay ng serbisyo. At ikalima, sa ugnayang pangmundo, ang pamahalaan ang magpapatupad ng batas upang matiyak ang soberanya at mapanatili ang seguridad at kapayapaan sa loob at labas ng bansa. Ano naman ang mga responsibilidad mo bilang isang mamamayan? Narito ang ilan sa mga halimbawa. Una, responsibilidad mong maging isang mabuting kasapi ng lipunan. Ikalawa, responsibilidad mong sumali sa pag-iisip at pagpapasya sa kung anong makabubuti sa inyong lugar. Ikatlo, responsibilidad mo na makilahok sa mga pampamayanang gawain. Ikaapat, responsibilidad mo rin na sumunod sa mga ordinansa at batas na pinatutupad ng inyong lugar. At ikalima, responsibilidad mo rin na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan ng inyong nasasakupan. Ngayong alam mo na ang ilan sa mga responsibilidad mo bilang mamamayan tungo sa ikabubuti ng ating lipunan, paano mo naman ito gagawin? Muli, gamit ang iyong papel at ballpen, sa loob ng 1 minuto at 30 segundo, nais kong magbigay ka ng tig-isang paraan kung paano maipapakita ang mga responsibilidad na ito. Handa ka na ba? Ang iyong oras ay magsisimula ngayon. Tapos na ang oras, tara't sagutan na natin ang gawaing ito. Sa unang bilang, maaari kang maging mabuting kasapi ng lipunan sa pamamagitan ng pagiging mabuting halimbawa sa iyong mga kapitbahay. Sa pagsesegregate ng basura, kapag nakita nilang ginagawa mo ito, maaari ka nilang tularan.
Pangalawang bilang, maaari kang sumali sa pag-iisip at pagpapasya sa kung anong ikabubuti ng inyong lugar sa pamamagitan ng pagdalo sa mga pagpupulong sa inyong barangay tungkol sa mga plano na magpapaunlad ng inyong nasasakupan. Pangatlo, paano ka makikilahok sa mga pampamayanang gawain? Simple lang. Pwede kang makibahagi sa mga proyekto ng pamayanan kagaya ng Clean and Green Project o ang paglilinis ng kapaligiran, mga aktibidad para sa programang Iwas Droga, feeding program para sa mga bata, at kung ano-ano pang mga proyekto sa inyong barangay. Pang-apat, maaari mong maipakita na ikaw ay sumusunod sa batas at ordinansa ng inyong pamayanan sa pamamagitan ng pagtatapon ng basura sa tamang lugar, pagsisegregate ng basura sa nabubulok at hindi nabubulok, hindi na paglabas ng oras ng curfew, at ngayong kalagitnaan ng pandemya, ang pagsusuot ng face mask at face shield at ang pananatili sa bahay upang hindi mahawa ng kumakalat na sakit. At panghuli, maipakikita mo ang pananatili ng kapayapaan at kaayusan sa inyong nasasakupan sa pamamagitan ng maayos na pakikisama sa mga kapitbahay, pag-iwas sa tsismis at paninira sa kapwa, pag-iwas sa paglikha ng anumang ingay pag 10 oras na ng gabi, at ang pagiging maingat sa pag-post sa social media upang maiwasan ang pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa ibang tao. Isa ba ang iyong sagot sa aking nabanggit? Magaling! O hindi ba? Pinakikita ng gawain ito na tayo bilang mamamayan ay may malaking responsibilidad upang mapabuti ang ating pamumuhay sa lipunan. Si dating Senador Ninoy Aquino ay isang tinig lamang na nagpasimula ng pagsasalita ng marami pang ibang sinikil ng diktadurang Marcos. Si Martin Luther King ay isang tinig lamang ng mga African American na sumigaw ng pagkilala sa tao lagpas sa kanilang kulay ng balat. Si Malala Yousafzai ay isang tinig ng musmos na nanindigan para sa karapatan ng kababaihan na makapag-aral sa bansang Pakistan sa kabila ng pagtatangka sa kanyang buhay. Hindi mabubuo ang walis tingting kung wala ang isang tangkay. Kailangan may isang manindigan upang maging posible ang pagbabago na hinahangad nating lahat. Tandaan, mahalaga ang pakikibahagi ng bawat tao upang mangyari ang pagbabago na ating inaasam para sa lipunan. Bubuti lamang ang ating pamumuhay kung kagaya ng nabanggit na personalidad, tayo ay kikilos at makikiisa para sa kabutihang panlahat. Gaya ng likhang sining ng mag-aaral na si Wendell, makakamit natin ang kabutihang panlahat kung ang pamahalaan ay tutulungan ng mamamayan na maiangat ang kanilang pamumuhay. At kung tutulungan naman ng mga mamamayan ang pamahalaan na maayos na maipatupad ang kanilang mga programa para sa bayan. Para sa ating gawain, tingnan mabuti ang talahanayan. Gaya ng nakikita mo sa ikalawa at ikatlong bahagi nito, isulat mo kung ano ang posibleng maging bunga ng pag-iral ng prinsipyo ng subsidiarity at pagkakaisa. At kung ano ang posibleng maging bunga ng kawalan ng prinsipyo ng subsidiarity at pagkakaisa sa pamilya, inyong pamayanan, o bayan at bansa. Bibigyan lamang kita ng 1 minuto at 30 segundo upang sagutan ito. Handa ka na ba? Ang iyong oras ay magsisimula ngayon.
Patapos na ang oras. Naisulat mo ba ang mga posibleng maging bunga ng pag-iral at kawalan ng prinsipyo ng subsidiarity at pagkakaisa sa iyong pamilya, pamayanan at bansa? Napakagaling! Tama ang iyong sagot kung positibo ang mga naisulat mong bunga sa pag-iral ng prinsipyo ng subsidiarity at pagkakaisa. At tama rin ang iyong sagot kung negatibo naman ang naisulat mong bunga ng kawalan ng prinsipyo ng subsidiarity o pagkakaisa sa iyong pamilya, pamayanan at bansa. Tingnan naman natin kung mayroon kang natutunan sa aralin natin ngayon. Isulat mo sa iyong papel kung tama o mali ang mga pahayag na aking sasabihin. Mayroon ka lamang 5 segundo para sa bawat bilang. Para sa unang bilang, may mga pangangailangan ng tao na hindi niya makukuha mag-isa at kailangan niya ang tulong ng pamahalaan o organisadong pangkat. Ang tamang sagot ay tama. Pangalawa, kung umiiral ang prinsipyo ng subsidiarity at pagkakaisa, mapapanatili ang kalayaan at pananagutan ng pamayanan. Ang tamang sagot ay tama. Pangatlo, kung sa iyong palagay na ikaw na lamang ang nakikiisa sa inyong pamayanan, kailangan mo na itong itigil dahil nagsasayang ka lang ng panahon. Ang sagot ay mali. Kailangan mo pa ring ipagpatuloy ang iyong mabuting ginagawa dahil hindi mabubuo ang pagbabago kung walang magsisimula. Ika-4, kailangan ang pakikibahagi ng bawat tao sa mga pagsisikap na mapabuti ang uri ng pamumuhay sa lipunan at sa bansa. Ang sagot ay tama. At panghuli, responsibilidad ng mamamayan ang manguna upang isaayos ang lipunan upang masiguro na ang bawat isa ay magkakaroon ng maayos na pamumuhay. Ang sagot ay mali. Ito ay responsibilidad ng pamahalaan at hindi ng mamamayan. Ano ang score mo? Kung tama lahat ng iyong sagot, mahusay. Kung may hindi naman, tandaan, may pagkakataon ka pang bumawi sa ating mga susunod na aralin. Bago tayo matapos sa ating aralin, ay bibigyan muna kita ng karagdagang gawain upang mas mapagyaman mo pa ang iyong mga natutunan sa ating aralin ngayon. Nais kong sagutan mo ang karagdagang gawain na nakasulat sa iyong self-learning module. Sigurado kung marami kang natutunan sa aralin natin ngayon. Pwede mo itong ibahagi sa iba upang mas maraming tao pa ang magkaroon ng matalinong pag-iisip, mabuting puso at makataong pagkilos. Muli, ako si Teacher Janjan. Isang magandang araw sa ating lahat at magkita-kita tayo ulit. Dito lang kung saan masayang mag-aral ng ESP, ang DepEd TV. Paalam!